Ano bang pananaw mo? Dapat ba na ibaba na sa 10 years old ang pagkakaroon ng parusa sa mga kabataang nakagawa ng krimen? Yes, sa akin, Sir Bernardo, kung ano man ang pag-aaral no, regarding dyan sa edad. But for me, dapat pukusan ng mga agencies of government like DepEd, no, to secure no, sa mga bata natin, sa mga anak natin na nasa school, no. At ito kasi yung batas sa tingin ko, it's not the reasons, no, kasi matagal na yan eh. No, hindi natin pwede isisi kay Pangilinan, isisi sa juvenile law kasi tayong mga parents ay number one na may responsibility pagdating sa school, no? Hindi naman natin sinisisi ang mga parents, no? Pero for me, the responsible of the parent, no, is very important. Dapat educate them, no? Hindi lang i-edukahon yung educate natin yung mga bata. Alam mo, Sir Bernard, sa tingin ko, kailangan din educate yung mga parents, no? Especially ngayon, parang ang mga anak natin ngayon, maano na sa gadgets, no? Masyado na silang, sabihin natin, parang addiction na sa gadgets. At hindi lang mga bata, pati na rin yung mga ina, no? Kung minsan, sawayin natin yung mga anak natin na huwag masyadong gadgets, samantala tayo may gadgets din, no? So, I think much better na may mga informations from agencies of government na ma-secure at ma-prevent yung sobrang paggamit, no, ng mga gadgets na ma-regulate, no? Ibig ko sabihin ma-regulate, no? Kasi parehas ng social media, no? Kung ano-ano na lang ma-push dyan, walang regulation eh. Much better yung mga legit media, mainstream media, kasi mayroon tawag na rules and regulation. How about the social media? Wala namang regulation yan eh. Kahit ano-ano lang ma-push dyan. At yan ang napaka-delikado dahil out of parental guidance na yan. At sa mga edad na gano'n, mababasa nila sa text, makikita nila sa kung anong makikita ng mga arts dyan, ay mapasok sa mind nila yan. So, wala naman tayong question about the juvenile law, kung kailangan nilang baguhin nila. But I think the important is the system. The system of our educations. Ano na ngayon nangyari sa mga teachers natin, no? Sa schools natin, no? Kailangan bang lagyan ng security? Kailangan bang may mga bagong policy ang school natin to prevent the incident like happened in the last week, no? So kailangan yun ang nakita kong pag-aralan. Pag-aralan ng sistema ng ating mga schools, pag-aralan ng sistema ng ating mga rules and regulations sa schools, no? At lalo-lalo na sa paggamit ng mga social media na out of parental guidance. Kung makita mo sa television, may pangalan dyan eh. No? Under sa MTCRB, mayroon na tinatawag yan na parental guidance. How about the cellphone? Walang parental guidance yan kahit na 13 years old, no? Ay, mahawak na ng cellphone at kung ano-ano ng mga load dyan. So, I think may mga instinct na ang bata, yung ganyang edad ay magkaroon ng mga criminal instinct. Tulad na nangyari, tiyahin pa naman ang pulis, allegedly na ginamit ang baril. So, anong nangyari ngayon, no? May namatay, may incident. I think hindi na mangyari yan, no? At dito naman sa part ng Luzon, may nananaksak, no? So, it's about time, no, na ang ating dasal, Sir Bernard, at panawagan, dasal at panawagan na sana hindi na mangyari yan, then the government will apply immediately, no, na magkaroon na ng mga appropriate actions na hindi na mangyari to prevent. Sabi nga nila, prevention is better than cure, no? Dapat prevent na tayo. Ano po ang dapat gawin ng gobyerno at ng pamunuan ng Department of Education tungkol dito? Yes, una-una, ang trabaho na ganyan is part of the enforcement, no? Whether we like it or not, part yan ng trabaho ng ating mga enforcement, lalo-lalo na yung ating PNP, no? Then second, ang concern natin kasi mga bata pa yan, so kailangan we will talaga bugbugin natin yung mga concern agency dyan, no? Lalo na yung ating DepEd, no? Anong mga security measures ang gagawin nila. Then other concern agency dapat magtutulungan na yan kasi alarming yan para sa akin, no? Ulo sabi nila ng yung parang isolated case. Isolated yan pero napakalaking impact yan lalo na sa mga parents katulad natin na yung ating mga anak ay nag-aaral. Siyempre magkakaroon tayo ng worry dyan, no? Masyado tayong nag-alala sa mga bagay na yan.
So, in my own opinion, kailangan kumilos yung ating mga agencies of government, magtulungan sila. At huwag nung hintayin na mangyari ulit, no? That's part of learning lessons that kailangan yung ating mga government agencies ay hindi pwedeng tulog-tulugan lang at hindi pwedeng tamad-tamaran lang. Kailangan aksyonan, no? At kung mari, huwag na isali yung mga political contest dyan kasi may narinig ako magkakandak ng mga investigation sa Senate, magkakandak. Matagal ng problema yan, yung mga concern sa mga bata, kung hindi puputok, hindi kikilos, no? So, it's better to have a prevention, better than cure, no? Kailangan na magawa na ng mga actions early ang ating mga concerned agency. Sa amin naman, dismayado tayo sa mga pangyari ngayon kasi mga bata pang involved, no? Very mga young people pa, no? At hindi lang biro ng mga crimes. Talagang sa isip ko, daig pa nila yung mga barbaric attack yan. Biro ko, pinapatay na talaga at the age of that, marunong nang pumatay, no? Dati sa panahon natin, Sir Bernard, choke lang yung kalaban natin sa Kaiser. Ngayon, hindi na, no? So, I think hindi natin pwedeng maliitin yan. Kaya may narinig ako na isolated. Isolated, pero ang damage, malaking impact. So, it's about time, no, na dapat baguhin, dapat i-upgrade yung mga sistema natin to prevent, no, na mangyari ulit ang ganon. At ang ating ngayong panawagan, no, lalo-lalo na sa aming 17th year anniversary ng Task Force Kasanag sa Mindanao, we will continue to fight against corruption, criminality, no? Although sabi ko nga, it's hard, no? Napakahirap lumaban ang isang voluntaryong organization na nag-rely din sa mga members and officers, other alliances, but I think mahaba na yung time na patuloy ng Task Force Kasanag sa kanyang layunin. It's already 17 years. Pasalamat tayo sa ating Panginoon dahil patuloy tayong ginagabayan. At pangalawa, salamat din tayo sa mga officers and members that they will continue their support and love for our organizations. And maybe siguro mga after a month, no? Meron tayong bagong launching ng ating Task Force Kasanag Riders Group para iikot siya, no? At kanyang ipapakita ang kanyang pagtutol sa mga criminality, pagtutol sa corruption, at yun ang ating layunin, no? Will still at ang gusto natin kapayapaan lang at kaunlaran sa bayan. So kailangan magtulong-tulong tayo, no? It's not only for Task Force Kasanag, it's all Filipino concern, no? Sa mga nangyayari ngayon sa ating bayan na hindi pa nga na-resolve yung mga flood control issue, habang ang ating mga nasa gobyerno ngayon, yung ating mga Congress at Senate parang napupokus sa impeachment, no? At hindi pa na-resolve yung mga issue sa flood control. Sana hindi naman tayo tutol kasi that is the process, no? But huwag nilang kalimutan na the priority is corruption, no? Tingin lang, tundin nila yung proseso ng impeachment, but don't forget na ang corruption ay trilyon, no? Baka nalimutan na ng mga Congress at Senate na maraming involved dyan, no? The legislator, the executive branch, no? Kailangan imbestigahan yan kasi yun ang sigaw ng mga kapatid natin, no? Kung makikita mo, may mga rally at ang sigaw ay mananagot ang dapat managot, but sana hindi naman manhid ang mga nasa posisyon ngayon. Dapat hindi naman sila sabihin na pakapal na lang sila ng kahit anong sigaw ng tao dahil we believe, no, na darating ang araw, pananagutan mo pa rin yan. Sa tingin niyo po, napapanahon na ibalik yung nakagawian ng araw na good manners and right conduct sa ating mga eskwelahan? Yes, that is the campaign of Task Force Kasanag from the very start, no, na kailangan i-continuous at i-upgrade pa yung GMRC, Good Moral and Right Conduct, no, sa mga schools natin. At hindi lang yan, Sir Bernard, ang kampanya ngayon ng Task Force Kasanag,
Number one, yung GMRC, at number two, yung bulk buying. No? Medyo mahirap, pero tuloy-tuloy kaming nanawagan na hintuan na yung bulk buying at wag na yung lukuhin ng tao na i-present yung mga paasa sa taong bayan dahil tatakbo siya ng kapitan, mayor, or any elected officials from the government. Then after all, walang nangyari, no? Parang sawa na rin ang tao. So tayo na nanawagan sa tao, no? Wag nang tumanggap ng pera during the time of election sa mga politiko kasi parang binibili na tayo. No? Binibili na yung karapatan natin, at after all, itong nangyari ngayon. So how can we pressure, no, sa mga government elected officials kung sa kanila nagbigay na sila ng pera, at anong mangyari kung saan man sila kumuha ng pera, ibabalik nila yan, at sa anong paraan di mangungurakot na sila, at tayo taong bayan, it's involved for that because we allowed them to be a corrupt dahil tayo naman ay tumatanggap din ng pera during the time of election. So the campaign of Task Force Kasanag is more on stop vote buying, no? Dapat tigilan na yan. That is the source of all corruptions in our country. Alright, mensahe nyo na lang po, Sir John, sa ika-17 anibersaryo ng Task Force Kasanag. Yes, no, ang aming tima ay sama-sama tayo, no, na maging liwanag sa ating bayan, no. So, 'yun ang aming tima, no. Patuloy ang ating Task Force Kasanag na maging instrumento, at sabi nga sa ating tima, sama-sama tayo sa isang paglilingkod bayan na voluntaryo na makikita natin ang ating bayan ay maging successful, no? So yun ang ating tima, no? Pagsasama ng mga Task Force Kasanag tungo sa kaunlaran at kapayapaan ng ating bayan. So mananawagan ulit tayo, no? We'll prepare na this coming July 3 na I hope and pray, no, ng ating mga binyo dyan sa part ng Davao, sa Carmen, ay very all set na, no? At sana, sir, hindi matulad doon sa Baras na umulan ng todo at naging dahilan ng iba nating mga kasama ay hindi nakadalo dahil lakas ng ulan sa mga chapters nila. So I hope and pray that this coming July 3 ay sana hindi magkaroon ng bagyo, sana maging good weather so that yung ating mga officers from different chapter ay matiwasay, no, at hindi problema ang pagdalo nila doon. So see you on July 3, no, sa ating 17th years anniversary na sama-sama tayong maglingkod para sa ating inang bayan.